Isipin mong dumating ka sa White Beach sa Boracay, isang tanyag na paraiso sa Pilipinas. Ang malambot na puting buhangin ay nakalatad sa ilalim ng iyong mga paa, mainit at nakakaakit. Ang malinaw na turquoise na tubig ay sumasalamin sa sikat ng araw sa makikinang na asul at lunti ang mga kulay. Magandang araw sa inyong lahat, at maligayang pagdating sa Boracay. Isang napakagandang isla na matatagpuan sa rehiyon ng Western Visayas, sa probinsya ng Aklan. Isang lugar na kilala sa buong mundo dahil sa mga puting buhangin, malakristal na tubig, at hindi matatawarang ganda ng kalikasan. Dito sa Boracay, matutunghayan natin ang isang pambihirang kombinasyon ng likas na yaman, masayang kasaysayan, at malalim na kahulugan para sa bawat isa sa atin. Ang Boracay ay isang maliit na isla na may kabuuang sukat na 10.32 kilometro kwadrado. Ngunit, sa kabila ng kanyang maliit na sukat, ang isla ay isa sa pinakapopular na destinasyon ng mga turista hindi lamang mula sa Pilipinas kundi pati na rin mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kilala ang Boracay sa kanyang White Beach, ang mahigit 4 na kilometro ng malapurong puti at malambot na buhangin na bumabalot sa baybayin ng isla. Ang tubig dito ay kristal na malinaw, at madalas ay may mga makikita kang makulay na isda at coral na nagbibigay buhay sa dagat. Isa itong paraiso na tinatangkilik ng mga bisita na nagnanais magpahinga, magsaya, at mag-relax. Sa bawat hakbang sa Boracay, madarama mo ang kasaysayan at kultura ng isla. Bago pa man dumating ang mga banyaga, ang Boracay ay tinitirhan ng mga lokal na manguugali at mangingisda. Ang mga unang turistang dumayo sa isla noong dekada 1970 ay nagdala ng pagbabago, at mula noon, nagsimula ng sumak ang Boracay bilang isang paboritong destinasyon sa mga manlalakbay. Ang mga riyosong issue. Kasama na rito ang masamang epekto ng sobrang dami ng mga bisita sa mga likas na yaman ng isla. Naging dahilan ito ng pagsasara ng Boracay noong 2018 sa loob ng 6 na buwan upang bigyan ng pagkakataon ng gobyerno, mga lokal na komunidad, at mga negosyo na magsagawa ng isang malawakang rehabilitasyon. Sa panahon ng rehabilitasyon, isinagawa ang mga hakbang upang muling buhayin ang kalikasan ng Boracay. Ang mga resort at establishmento ay ipinag-utos na magtayo ng mga pasilidad na makakatulong sa tamang pamamahala ng basura at dumi. Binawalan din ang mga negosyo at bahay na magtayo malapit sa baybayin upang maprotektahan ang natural na tanawin at ecosystem ng isla. Pinagbawalan ang mga hindi makatarungang gawain at iniwasan ang mga masamang epekto ng sobrang dami ng mga bisita sa kalikasan. Matapos ang 6 na buwang rehabilitasyon, muling binuksan ang Boracay sa mga turista ngunit may mas mahigpit na mga regulasyon upang mapanatili ang ganda ng isla at ang kalikasan nito. Ang bilang ng mga turistang pinapayagang pumasok sa isla ay nilimitahan upang hindi maging labis ang pressure sa kalikasan. Kasabay nito, ang mga hotel at negosyo ay itinaguyod ang mga eco-friendly practices tulad ng paggamit ng mga renewable energy sources at pamamahagi ng mga programang pangkalikasan na nagpoprotekta sa dagat at lupa ng Boracay. Dahil sa mga hakbang na ito, ang Boracay ay naging isang halimbawa ng sustainable tourism sa buong mundo. Hindi lamang ito isang lugar para magbakasyon, kundi isang paalala na ang turismo at kalikasan ay maaaring magtaglay ng balanse at magtaguyod ng magandang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon.